if you don't mind, we'll just put ahead in the order of business the resolution honoring Mr. Baterbonia because the family has a flight at 7 p.m. So we will take up, with the permission of the body, I move that we take up proposed Senate Resolution number 472, taking in consideration PS Resolution number 449. I so move, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the consideration of proposed Senate Resolution number 472 is now in order. The Secretary is directed to read the title of the resolution. Resolution honoring the life, legacy, and outstanding contributions of student-athlete Rene Clerk Bobet Baterbonia to Philippine sports, his inspiring example to the Filipino youth, his deep love for his family and country, and his excellent athleticism and valiance as a young Filipino sports hero. Thank you, Mr. President. To sponsor the measure, we recognize our distinguished colleague, Senator Robin Hood Padilla. Senator Padilla is recognized to sponsor the resolution. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga ginagalang kong kasamahan, ako po'y tumitindig upang i-sponsor ang Senate Resolution number 472 na nagbibigay pugay sa buhay, pamana, at mga naiambag ni Rene Clerk Bobet Baterbonia sa larangan ng palakasan at sa kabataang Pilipino. Hindi po madaling magsalita tungkol sa isang kabataang marami pa sanang mararating. Bilang isang ama, naiisip ko ang sakit na dinadala ng kanyang pamilya. Walang magulang ang naghahanda sa ganitong uri ng pagkawala. Ngunit, sa kabila ng kanilang pagdadalamhati, naniniwala akong mahalagang kilalanin ng Senado ang isang kabataang nagbigay ng inspirasyon sa napakarami nating kababayan. Si Bobet ay lumaki sa Talakugon, Agusan del Sur. Isa po siyang proud manobo at naging benepisaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Tulad ng maraming batang Pilipino, hindi naging madali ang kanyang buhay. Ngunit, hindi niya hinayaang ang kanyang pinanggalingan ang magtakda ng hangganan ng kanyang mga pangarap. Sa pamamagitan ng sipag, disiplina, at dedikasyon, nakilala siya bilang most valuable player ng palarong pangbansa. Nagwagi ng gintong medalya sa ASEAN School Games at kalaunan ay nabigyan ng pagkakataon na maging bahagi ng Ateneo Blue Eagles. Ang kwento ni Bobet ay kwento rin ng napakaraming kabataang Pilipino. Marami sa kanila ang nagsasanay araw-araw, hindi lang para manalo. Ang ipinaglalaban nila ay ang pagkakataong makapag-aral, makatulong sa kanilang pamilya, at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Sa palarong pambansa, libo-libong kabataang atleta mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa ang nagsama-sama bawat taon upang ipakita ang kanilang talento at disiplina. Dito natin nakikita ang susunod na henerasyon ng mga atletang magdadala ng karangalan sa Pilipinas. Nakalulungkot isipin na noong Hunyo 8, 2026, sa isang trahedyang naganap sa isang team building activity sa Aurora, biglang naputol ang isang buhay na puno pa sana ng pangarap. Kasama rin niyang pumanaw ang kanyang teammate na si Divine Adili. Hindi lamang ang kanilang mga pamilya ang nagluksa,
Nagdalamhati din ang buong komunidad ng sports at ang mga kabataang tumitingala sa kanila bilang huwaran. Ngunit, naniniwala ako na ang tunay na sukatan ng isang tao ay hindi lamang ang dami ng medalya o tropeyong kanyang natanggap. Mas mahalaga ang halimbawa ng kanyang buhay at ang inspirasyong naiiwan niya sa iba. Yan ang pamana ni Bobet. Ipinakita niyang walang maliit na probinsya at walang simpleng pinagmulan para sa taong handang magsikap para maabot ang pangarap. Sa pamamagitan ng Senate Resolution 472, hindi lamang natin inaalala ang isang mahusay na atleta. Kinikilala rin natin ang bawat kabataang Pilipino na pinipiling magsikap, maging disiplinado, at gamitin ang kanilang talento upang makapagbigay ng dangal sa kanilang pamilya at sa ating bayan. Naway magsilbi rin kaunting ginhawa sa kanyang pamilya ang pagkilalang ito. At naway maging paalala ito sa ating lahat na ang mga kabataang tulad ni Bobet ay nararapat suportahan, alalayan, at bigyan ng pagkakataong maabot ang kanilang mga pangarap. Dahil dito, buong paggalang kong hinihiling sa ating mga mahal na kasama ang agarang pag-adapt ng Senate Resolution Number 472. Maraming salamat po. Maraming salamat, Senator Robin Hood Padilla. Tulad mo ay marami rin sa ating mga Pilipino ang nalungkot mula nung nabasa ko yung balitang yun. No? Kaya kami nakikiramay sa pamilya po ni Bobet. Majority Maraming Leader. salamat, Mr. President. Mr. President, we'd also like to recognize Senator Christopher Lawrence Bongo. Senator Christopher Lawrence Go is recognized. Mr. President, distinguished colleagues, I rise to co-sponsor Senate Resolution 472 honoring the life, legacy, and outstanding contributions of student athlete Rene Bobet Baterbonia to Philippine sports. Bilang isa rin pong basketball enthusiast mula 7 years old pa po, ang pagkamatay po ni Baterbonia is a great loss not only to the sport of basketball but to the whole Philippine sporting community and the nation mourn his tragic passing. Marami pong nalungkot dahil isa po itong hindi naman po masama mangarap, no? Pero pag ang masakit lang nito, masyadong naputol ang buhay ng isang kababayan natin na talagang nagsikap mula po sa Agusan del Sur, pumunta ng Davao, makapag-aral, naging scholar at malayo pa ang mararating ng batang ito kung hindi po naputol sa maagang edad. Born and raised in Talacogon, Agusan del Sur, lumipat po sa Davao si Bobet Baterbonia para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at bigyan ng pagkakataon ang kanyang talento sa basketball, lalo pang umunlad. Doon niya kinatawan ang Davao region sa basketball. In fact, kahit taga-Agusan siya, taga-Caraga region, he represented the Davao region at nanalo po siyang most valuable player noong 2025 palarong pambansa. Lumaki si Bobet sa isang simpleng pamilya. Ang nanay po niya, si Rovelyn, ay nagtitinda ng isda sa palengke, habang ang kanyang tatay naman po, si Rene Sr., isang tricycle driver. Sa kabila ng kanilang kalagayan sa buhay, hindi siya nawala ng pag-asa at mangarap po sa buhay. Ang pinakamalaking pangarap niya ay hindi lamang ang maging matagumpay bilang isang atleta, kundi maihahon po ang kanyang pamilya sa kahirapan at mapag-aral po ang kanyang mga kapatid. Tulad niya po, na nag-aral din po sa Davao, sa Ateneo. Bilang isang kapwa taga Mindanao at isa ring atleta at basketball player mula pa noong aking kabataan,
personal ko pong pinuntahan ang burol ni Bobet, ang nakiramay sa mga kaanak at mga magulang ni Bobet. Nagpaabot rin tayo ng pakikiramay at tulong sa kanilang pamilya. I also filed Senate Resolution 449 expressing profound sympathy and deepest condolence of the Senate to the family of Rene Baterbonia and Divine Adili. This resolution honors the two young athletes whose lives reflected dedication, discipline, and promise in Philippine sports. As the chairperson of the Committee on Sports and on Youth, I have filed Senate Bill number 2261, which seeks to establish a comprehensive student athlete safety and welfare policy by directing the Philippine Sports Commission in coordination with the relevant agencies and other stakeholders to formulate and implement a national student athlete safety code. At meron na pong initial hearing ang ating Basic Education Chairperson Senator Bam Aquino tungkol dito para maiwasan na po itong mga ganitong pangyayari. Being a student athlete, Bobet's dedication and sacrifice representing the country and his respective school was an inspiration to the youth. Sa pamamagitan po ng resolusyon na inihain ni Senator Robin Hood Padilla, kinikilala ng Senado ang mga naiambag ni Rene Baterbonia sa larangan ng basketball. Kabilang na dito ang kanyang gold medal sa 14th ASEAN School Games sa Brunei, pagiging former MVP ng palarong pambansa noong 2025 at naging bahagi din po siya ng pagkamit ng unang titulo ng Davao Regional Athletic Association sa palarong pambansa. Ang pagkawala ng musmos na buhay ni Bobet ay isang masakit na paalala sa atin sa mga pangarap at kinabukasang biglang naputol dahil sa isang trahedyang maaari naman po sanang maiwasan. Indeed, a lost life is a lost life forever. Hindi na po natin maibabalik ito. Walang makapapalit sa mga pangarap, pagkakataon at kinabukasang nawala. Mananatiling inspirasyon si Bobet Baterbonia sa mga kabataang Pilipino dahil sa kanyang talento, kabutihan, napakabait na bata at pagmamahal sa pamilya. Nakakalungkot po at nagluluksa po hindi lang yung mga basketball fans, kundi po ang mga kabataang Pilipino at ang buong sambayanan. Thank you po, Mr. President. Thank you, Senator Bongo, Majority Leader. Thank you, Mr. President. The next to sponsor the measure, Senator Joel Villanueva. Senator Joel Villanueva is recognized. Thank you, Mr. President. Thank you, Majority Leader. Ginoong Pangulo, bilang isang dating student athlete at masasabi siguro, Mr. President, sa bulwagang ito na literal na pinag-aral ng basketball ang representasyong ito mula high school hanggang college sa University of Santo Tomas. At tayo rin po ay nag-represent sa palarong pambansa. Tayo rin po ay nag-represent ng Pilipinas sa ibang bansa sa larong basketball. Tayo din po ay isang probinsyano. Tayo po ay isang probinsyano na nangarap na maging parte ng koponan ng basketball team ng isang universidad. Tayo po ay nagbibigay pugay sa buhay at pamana ni Rene Clert Bobet Baterbonia na nagbigay po ng karangalan sa ating bansa at nag-iwan po ng matinding inspirasyon para sa ating mga kabataang Pilipino na abutin ang kanilang mga pangarap. Una po sa lahat, nagpapasalamat tayo kay Senator Robin Hood Padilla for filing this resolution. Nakikiisa po tayo sa kanya at saludo po tayo sa kanya, Mr. President. Sa pagkakaalam ko po sa buhay ng ating bagong bayani, Bobet Baterbonia, sa murang edad niya ng 19, nakamit niya po yung tagumpay na kanyang pinapangarap. Pangarap din ng maraming atleta. Pinangunahan po niya yung Davao Region sa kauna-unahang kampyonato nitong palarong pambansa. Kinilala po siyang MVP sa torneo, nagpabilang sa Mythical 5 ng sumunod na taon at buong dangal na kinatawan ng ating bansa doon po sa 2025 ASEAN School Games kung saan nag-uwi po siya ng gintong medalya. Ngunit higit po sa kanyang mga parangal na natanggap,
at nagpatingkad palalo sa buhay ni Bobet ay ang kanyang mabuting pagkatao. Kahit sa mga basketball games, Mr. President, na nakita ko ho, bilang isang basketballista, kitang-kita ho yung kanyang mabuting asal, mabuting pagkatao, yun pong kanyang disiplina, pagmamahal sa paglalaro ng basketball. Hindi walang kapalaluan, walang kayabangan, puno ng pagpapakumbaba tuwing naglalaro. Kahit na ganun ho yung kanyang athleticism at being a gifted basketball player. Higit sa lahat, pinakita po niya yung pagmamahal niya sa kanyang pamilya at sa ating bayan. Kaya po, lungkot na lungkot po ang representasyong ito tuwing aalalahanin ang sinapit na trahedya ni Bobet Baterbonia. Kaya po sa mga magulang ni Bobet, nakasama po natin ngayon sa bulwagang ito, Nanay Rovelyn at kay Tatay Rene. Taus-puso po ang aming pakikiramay at nagpapasalamat po kami sa inyo sa pagmamahal at mga pagpapahalagang inyong itinanim kay Bobet. Kasabay po ng ating pagpupugay kay Bobet, nagbibigay pugay rin po tayo kay Divine Adili at taus-pusong nakikiramay din sa kanyang pamilya at buong komunidad ng Ateneo. Papasalamat din po tayo kay Senator Bam Aquino na tumawag agad ng hearing dito sa Senado. And we were just talking a while ago, Mr. President, me being, this representation being the author of Occupational Safety and Health Standards, maaaring tignan din po natin yung batas na iyon para tignan at nang sa ganun ho, hindi talaga maulit itong trahedyang nangyari. Ito napakasakit to sa basketball community. Maliit lang yung basketball community, especially itong UAAP League, Mr. President. Bagamat maikli po ang kanilang panahon, mananatili pong buhay ang kanilang halimbawa at magsisilbing inspirasyon sa bawat kabataang Pilipinong nangangarap, nagsisikap at naglilingkod ng may dangal. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Thank you, Senator Villanueva, Majority Leader. Maraming salamat po, Mr. President. Mr. President, we recognize now Senator Camille Villar. Senator Camille Villar is recognized. Mr. President, my distinguished colleagues, I rise to co-sponsor the proposed Senate resolution honoring the life, legacy, and outstanding contributions of Rene Clert Bobet Baterbonia. Maraming salamat po sa aking colleague, Senator Robin Padilla, for sponsoring or this resolution that I truly believe in. Mr. President, ang kwento ni Bobet ay kwento ng maraming Pilipino. Isang batang nangarap na maiyahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Isang batang naniwalang sa sipag, tiyaga, disiplina, at malinis na paraan, maaaring mabago ang iyong kinabukasan. As a mother with a son, I was truly touched by the story of this young man. Bobet's story is the story of countless Filipinos who continue to fight fairly despite the limitations life has placed before them. He proved that success is not determined by where you come from, but by the values you uphold, the sacrifices you make, and the determination to keep moving forward every day. That is why the loss of Bobet is truly heartbreaking. It is more than a loss of life, but a true disappointment because it was an inspiring life but shortened. It also shows that sometimes, regardless of how fair that fight for success was fought, regardless of how honest and honorable his journey was, justice may sometimes seem out of reach. Para sa akin po, naaalala ko po na ang isang tunay na malaya at makatarungang lipunan, walang mayaman dito, walang mahirap. Walang makapangyarihan, walang mahina. Lahat ay pantay-pantay sa harap ng batas. Lahat ay may karapatan mangarap at lahat ay may karapatang makamit ang katotohanan at hustisya. This story also reminds me of a life so beautifully lived, but that justice and truth should not be selective, but equal for all.
Justice for Bobet is justice for every Filipino who believes that doing what is right should never be a disadvantage. It is justice for every child who dreams of lifting their family out of poverty. It is justice for every young athlete who believes that talent, discipline, and hard work should define or can define their future. For now, I would like to simply honor the beautiful life of Rene Bobet Baterbonia. He was not just an amazing athlete, but also an amazing son, brother, friend. He is an inspiration not just for student athletes, but for all young people and for all Filipinos. Ipinakita niya na hindi bawal ang mangarap at walang imposible. Sa kanya pong ama na si Sir Rene at sa kanyang ina na si Ma'am Rovelyn, you have raised a fine son. Napakaganda po ng pagpapalaki nyo sa kanya at saludo po kami sa inyo. Kitang-kita po namin kung gaano kabuti ang inyong anak at talagang bagamat naging maiksi ang kanyang buhay ay naging makabuluhan naman ito. At Bobet, kung saan ka man naroroon, maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa larangan ng basketball, para sa iyong pamilya, sa iyong kapwa at sa iyong komunidad. Isa kang tunay na inspirasyon sa kabataan at maging sa lahat ng Pilipino. Hindi ka namin makakalimutan kailanman at nakikiisa kami sa iyong pamilya para mapatupad yung mga pangarap na naiwan mo. Yun lamang po, Mr. President. Maraming salamat po. Thank you. Senator Villar, Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, our distinguished colleague, Senator Pia Cayetano, for the record, would like to just insert into the records her co-sponsorship speech. So inserted. We'd like to recognize Senator Risa Ontiveros, Mr. President. Senator Risa Ontiveros recognized. Salamat po, Mr. President. Ginoong Pangulo, buong puso akong nakikiisa sa pagpasa ng resolusyong ito sa pangunguna ni Senator Robin Padilla bilang pagkilala at pagpupugay sa aking kapwa-atenista na si Rene Claire Bobet Noha Baterbonia. Isang batang lumaki sa Talacogon, Agusan del Sur, na dinala ng kanyang pangarap mula sa isang maliit na bayan hanggang sa pambansang entablado. Hinirang siyang most valuable player sa palarong pambansa. Tinawag siyang kinabukasan ng basketball sa Pilipinas. Ngunit, nang minsang tanungin kung sino nga ba siya, ganito po ang kanyang sagot. Just a kid with a big dream. At ang pangarap pong iyon ay hindi para sa kanyang sarili lamang. Ginawa niya iyon para sa kanyang pamilya, para maiangat sila mula sa kahirapan. Dala-dala din niya ang dangal ng kanyang komunidad at ng bayang kanyang minamahal. Ginoong Pangulo, nandito nga po ang kanyang mga magulang, sina Ma'am Rovelyn at si Rene Baterbonia. Ma'am Rovelyn, Sir Rene, alam po naming lubos na masakit ang kanyang pagkawala. Ngunit naway makapagdulot ng kaunting kapayapaan sa kalooban ang malaman ninyong hindi po siya malilimutan. Nasa Senadong ito, binibigkas ang kanyang pangalan ng may paggalang at na ang kanyang alaala ay magsisilbing paalala sa amin ng aming tungkulin sa bawat batang atleta na nangangarap ding tumuntong sa entablado. Sa pamilya Baterbonia at sa buong bayan ng Talacogon, taus-puso po ang aming pakikiramay. Ginoong Pangulo, buong lugod ko pong sinusuportahan ang pagpasa ng resolusyong ito. Salamat po, Mr. President. Maraming salamat, Senator Ontiveros, Majority Leader. Thank you very much po, Mr. President, to Senator Risa Ontiveros. Mr. President, we'd like to also put on record that Senator Mark Villar would like to just insert to the records his co-sponsorship speech. So inserted.
Thank you, Mr. President. Gusto din po natin banggitin na nakikiramay din po ang Senado sa isa pong biktima din po sa pangyayaring ito. Nakalimutan po natin banggitin ang pamilya ni Divine Adili. Kasama po siya sa pangyayaring ito na nalunod po sila doon sa Pangasinan. So nakikiramay din po kami sa Aurora, sa pamilya ni Divine Adili, who's from Nigeria, if I'm not mistaken, Mr. Yes, President. we express our sympathies I to just the wanted family, to put it on record that the family of Divine. yes, they're both Ateneo stalwarts. They should be treated with all with utmost respect, Mr. President. With that, Mr. President, I move that we adopt proposed Senate Resolution number 472, taking consideration PS Resolution number 449. I so move, Mr. President. Is there objection? There being none, proposed Senate Resolution number 472, taking into consideration Senate Resolution number 449, subject to style, is hereby adopted. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, I know that we asked for 5 o'clock na suspension of session, or rather, colleagues, for just another 30 minutes to take up two very important measures. But we'd like to ask for a minute suspension to be able to give the resolution to the family of Mr. Rene Baterbonia. May I ask for a minute suspension, Mr. President? Session is suspended. So to hasten the proceedings, Mr. President, Number 9. may we quickly tackle, and maybe we can ask our colleagues to just probably to hasten proceedings, insert, maybe to allow the principal sponsor to sponsor the measure, and the others could just insert into the record their co-sponsorship speeches, Mr. President, para mapabilis, and then we can have a photo opportunity with the several families that are here today. Mr. President, I move that we consider proposed Senate Resolution number 473, taking consideration PS Resolution number 483 and 517. I so move, Mr. President. Is there objection? There being none, consideration of proposed Senate Resolution number 473 is now in order. The Secretary is directed to read the title of the resolution. Mr. President, may we may we ask the Secretary to read the title of the measure. Resolution expressing the profound sympathy and sincere condolences of the Senate of the Philippines to the families of Joyan C. Separa, Ayesa Nicole Dazo, and Chris Lawrence Fabian, the 3 students killed in the Tacloban school shooting, and honoring their memory. May we recognize, Mr. President, the sponsor of the measure, the principal author, Senator Robin Hood Padilla. Senator Padilla is once again recognized to sponsor the resolution. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pong pinunong mayorya at sa lahat po ng ating mga kasama ngayon at sa ating pong mga kasamang empleyado na pumayag po na ating bigyan ng extension. Maraming salamat po. Ako po ay tumitindig upang i-sponsor ang Senate Resolution number 473 na isinasang-alang-alang din ang Senate Resolution number 483 na nagpapahayag ng taus-pusong pakikiramay at pakikidalamhati ng Senado ng Republika ng Pilipinas sa mga pamilya nina Joyan C. Separa, Ayesa Nicole Dazo at Chris Lawrence Fabian. Parangalan ang kanilang mga alaala at bigyang pugay ang kanilang katapangan. Mga kasamahan, hindi madaling pag-usapan ang trahedyang ito. Noong Hunyo 22, 2026, naganap ang isang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. 3 kabataan ang nasawi at marami pa po ang nasugatan. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang isang paaralang dapat ay lugar ng pagkatuto ay naging lugar ng takot at pagdadalamhati. Pumunta po tayo sa pinangyarihan ng insidente noong ika-26 ng Hunyo. Nakakakilabot na pagmasdan ang mga silid-aralan na nagsilbing taguan ng mga takot na kabataan. Hindi ko lubos maisip ang dalamhati ng mga magulang na nawalan ng anak, mga kapamilya na nawalan ng kanilang minamahal, at mga kaklasing habang buhay nang dadalhin ang alaala ng araw na iyon. Bilang isang ama, ito ang unang pumapasok sa isip ko.
walang magulang ang naghahatid ng anak sa paaralan na iniisip na iyon na ang huli nilang pagkikita. Ang gusto lang naman ng bawat magulang ay makauwi ng ligtas ang kanilang anak. Ngayon, inaalala natin sina Joyan C. Sipara, Ayesa Nicole Dazo, at Chris Lawrence Fabian. Hindi lang sila mga pangalan sa isang resolusyon. Sila ay mga batang may pangarap, mga Pilipinong may kinabukasang biglang naputol. Labis ding humanga ang marami sa ipinakitang katapangan ni Chris Lawrence Fabian. Sa gitna ng panganib, pinili niyang tulungan ang kanyang mga kapwa estudyante. Ginoong Pangulo, may mga pangalang dapat alalahanin. Hindi dahil sila ay biktima, kundi dahil sa tapang na kanilang ipinamalas. Isa dito, si Chris Lawrence Fabian. 15 taong gulang na estudyante ng San Jose National High School sa Tacloban City. Noong araw ng trahedya, sinikap niyang harangan ng pintuan ng kanilang silid-aralan upang pigilan ang mga armadong kriminal. Kahit alam niya ang panganib na kaakibat nito. Pinili ni Chris na unahin ang kaligtasan ng iba kaysa sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanyang mga kaklase na iwan na siya at iligtas na nila ang kanilang mga sarili. Lalo pa nating naunawaan ang kanyang ginawa nang malaman natin mula sa kanyang magulang na siya pala talaga ay likas na matulungin at laging naghahati ng kaunting pera sa mga kaklasing walang pambili sa kantina. Bilang isang Boy Scout, isinabuhay niya ang diwa ng paglilingkod. Kaya't ginawaran din siya ng Boy Scout of the Philippines ng kanilang pinakamataas na parangal para sa kabayanihan. Ang mga resolusyon ng Senado na ating tinatalakay ngayon ay pagpupugay sa kanyang katapangan at paalala na dapat manatiling ligtas ang mga paaralan. Sa pamilyang naiwan, sana ay maging kaunting ginhawa ang pagkilalang ito ng Senado. Sapagkat kahit maikli ang buhay ni Chris, ito'y naging makabuluhan. Ang kanyang pangalan ay mananatiling patotoo na ang tunay na kabayanihan ay walang kinalaman sa edad, katungkulan o katanyagan. Hindi rin natin malilimutan si Joyan C. Sipara. Ang mga kuha niyang video sa gitna ng kaguluhan ay nakatulong upang mas maunawaan ang nangyari noong araw na iyon sa loob ng paaralan. At kasama rin nating inaalala si Ayesa Nicole Dazo, isa pang kabataang nawala ng napakaaga. Mga kasamahan, malinaw ang sinasabi ng ating saligang batas nakasaad sa Artikulo 2, Seksyon 13 na tungkulin ng Estado na pangalagaan na kapakanan ng mga kabataan. Hindi sapat na nasa papel lang ang pangakong ito. Dapat maramdaman ito ng bawat batang Pilipino at ng bawat pamilyang nagtitiwala sa ating mga paaralan. Hindi na po natin maibabalik ang 3 buhay na nawala. Ngunit may papakita natin sa kanilang mga pamilya na kasama nila ang Senado sa kanilang pagdadalamhati. Maipapakita rin natin na ang buhay ng bawat kabataang Pilipino ay mahalaga at hindi basta nalilimutan. Sana ay magsilbing paalala ang trahedyang ito sa ating lahat. Ang bawat bata ay dapat makapasok sa paaralan ng walang takot at makauwi ng ligtas sa kanyang pamilya. Bilang mga lingkod bayan, tungkulin natin tiyakin na hindi ito mananatiling pangarap lamang. At ating ipangako sa kanilang mga magulang, sa magulang ni Joyan C., ni Ayesa, at ni Chris Lawrence Fabian,
ang hustisya. Maraming salamat po. Maraming salamat, Senator Robin Padilla. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, maraming salamat sa ating kapatid, Senator Robin Hood Padilla. Si Senator Joel Villanueva, Mr. President, would just like to insert for the record their sponsorship speech, as well as Madam Camille Villar, Ma'am Rizo Ontiveros, Ma'am Amy Marcos, and Sir Christopher. Short. Ay, kasi taga Davao. Taga Davao po siya. Bisaya. Tama. Sige, Mr. President. Yes, we insert the speeches of Senator speech. Joel Villanueva, Senator Camille Villar, Senator Rizo Ontiveros, Senator Amy Marcos, Mr. President. and for the record. Senator JV Arcito, And Senator I think. JV Arcito, Yes. Mr. So inserted. And we'd like to recognize Senator Christopher Bongo for his short sponsorship. We Salamat. recognize Senator Bongo. Salamat, Mr. President. Bilang isang Bisaya rin po, mga taga-Tacloban, at nagkataon rin yung pangalan ni Chris Lawrence, kapangalan ko. Mr. President, I rise to co-sponsor the resolution expressing the profound sympathy and sincere condolences of the Senate of the Philippines to the families of Joyancy Separa, Ayesa Nicole Dazo, and Chris Lawrence Fabian, the three students who tragically lost their lives in the shooting incident at San Jose National High School in Tacloban City, Leyte, Region 8. Mahirap po mawala ng anak, walang salita ang sapat upang maibsan ang sakit na dinaranas ng kanilang mga pamilya. Kaya nakikisa po tayo sa kanilang pagluluksa at taimtim na ipinapanalangin na sana magkaroon po sila ng lakas at pag-asa sa gitna ng trahedyang ito. Sa gitna ng pagdadalamhati ng pamilya, tayo po'y nakikiramay, nagdadasal at nagbigay ng tulong, pero muli nating ipinapaalala ng insidenteng ito na wala nang makakapalit sa isang buhay na nawala. A lost life is a lost life forever. We likewise extend our heartfelt sympathies to those who were injured, to the teachers, school personnel, classmates, and to the entire Tacloban community whose lives have been forever changed by this senseless act of violence. Mr. President, these young students had their whole lives ahead of them. They dream of finishing their studies, pursuing their professions, helping their families, and building a better future. Ngunit sa isang iglap, ang mga pangarap na yon ay naputol. They were taken from us far too soon. Their passing reminds us that every child deserves not only access to education, but also the assurance that schools remain places of learning, hope, and safety. Napaka-importante po ng safety ng mga mag-aaral. We also honor the extraordinary bravery shown by Chris Lawrence Fabian. Sa kabila ng panganib, pinili niyang protektahan ang kanyang mga kaklase. Kahit ang naging kapalit nito ay sarili niyang buhay, isa siyang patunay na kahit na isang bata ay maaring maging bayani. Ang kanyang kabayanihan ay mananatiling inspirasyon sa ating lahat at ang kanyang sakripisyo ay hindi natin malilimutan. Bilang chairperson ng Senate Committee on Youth and vice chairperson ng Committee on Health, I believe that this tragedy should not be viewed merely as a peace and order concern. It is likewise a youth welfare issue, a public health concern, and a challenge to our education system. This heartbreaking incident should prompt a serious review of our school safety measures, emergency preparedness protocols, guidance and counseling services, and mental health programs to ensure that our school remain safe spaces where our children can learn without fear. In terms of criminal responsibility, these cases have likewise renewed attention on Republic Act number 9344, or the Juvenile Justice and Welfare Act of 2026 as amended by Republic Act number 10630, which governs cases involving children at risk and children in conflict with the law. If there are aspects of our existing laws and regulations that require strengthening, then let us carefully review them. But such a review must remain evidence-based, balanced, and guided by both justice and compassion. Dapat nating protektahan ang mga biktima, panagutin ang may sala ayon sa batas at tulungan din ang mga kabataang nalilihis po ng landas. Ngunit hindi lamang batas ang sagot sa ganitong mga trahedya. Meron pong nangyari sa Davao, sa Cavite, sa Davao de Oro at iba pang lugar
Just last week, a 13-year-old grade 9 student was fatally stabbed by his 14-year-old classmate inside Las Piñas National High School during recess. Nakikiramay rin po tayo at nagbigay tayo ng konting tulong sa pamilya. With the increasing incidence of violence in schools, the government should explore whether there is a need for a more visible police and law enforcement presence in our school. But such a presence should be preventive and must be implemented in close coordination with school authorities. Hindi po ito dapat magdulot ng takot o makasagabal sa pag-aaral. Mr. President, hindi lang ito usapin ng seguridad. Ito, napaka-importante po nito. Kailangan din nating tingnan ang kalagayan ng ating mga kabataan kung may problema sa bahay, sa paaralan, sa komunidad at sa kanilang mental health. Dapat itong maagapan kaagad. Mas mabuti ang prevention kesa hintayin pa natin may masaktan. Mental health issue is real. Last Congress, I co-authored and co-sponsored Republic Act number 12080, the Basic Education, Mental Health and Well-Being Promotion Act, which was principally sponsored by Senate President Win Gatchalian. This law seeks to institutionalize stronger mental health and well-being services in our basic education institutions. Kabilang po dito ang pagkakaroon ng school counselors and school counselor associates sa mga pampublikong paaralan. Kulang nga po ang ating mga school counselors sa ngayon. Kaya we support the pronouncement of President Marcos in his State of the Nation address on deployment and hiring rollout of the first batch of 10,000 school counselor associates. Mr. President, Majority Floor Leader, may this tragedy serve not only as a reminder of precious lives we have lost, but also as a call to strengthen our resolve to ensure that no family, no school, and no community will have to endure such pain again. Salamat po, Mr. Majority Floor Leader, sa oras. May their memories forever inspire us to build a safer, kinder, and more compassionate nation for our youth. Thank you po, Mr. President. Thank you very much, Thank you. Mr. At President. tomorrow, bukas po merong hearing ang Committee on Women precisely on school violence, yung mga karahasan na nararanasan po ng ating mga paaralan. Kaya napakahalaga pong hearing bukas ng Committee on Women. Kaya nga po, sabi ko nga kay Senator Risa Ontiveros, instead of delivering her co-sponsorship speech today, I will recognize her on Monday to manifest the steps that she has taken already in the committee. In fact, this is the second hearing na. No? So, ang Senado po ay umaakto dito sa mga nangyayaring karahasan sa ating mga paaralan. Mr. President, with that, I move to approve or adopt proposed Senate Resolution number 473 under or taking consideration PS Resolutions 483 and 517. I so move. Is there any objection? Hearing none, the proposed resolutions here